Charang, good morning mga kamilbin. Andito na naman po ako para maghatid ng panibagong update sa ating samahang TODA. Sa part, base sa nabanggit ko nung mga nakaraang video, sa part 1 na mag-a-update ako. So, napag-usapan natin doon yung tungkol sa legalization. Ngayon naman, pag-uusapan natin ngayon yung internal rules ng ating samahan. So, sa bawat asosasyon, sa bawat grupo, organisasyon, ay mayroong mga internal rules. So, andito po. Una, ang internal rules na ito ay amended noong bago lang, 2019. So, kailangan, pero bago ang lahat, ipaalala ko sa inyo na ito ay i-generalize ko na. Wala akong hindi to banggitin na kung anong specific na TODA talaga. Generalize na natin to. So, base lang ito sa TODA namin. Kailangan, katulad nito, kailangan may kulay ang tricycle. Kung anong grupo ka, kakulay din doon yung ipipintura mo sa iyong sidecar. Una, yun na nga, kailangan may kulay ang sidecar ng lahat ng unit nakasapi. Okay. Pangalawa, kailangan may body number para yung body number na yan ay isa yan sa matatandaan ng pasahero kung mayroon kang violation ginawa. At madedetermina ka agad, halimbawa, may mga naiiwan, may naiwang gamit ang pasahero, malalaman mo kung kaninong tricycle naiiwan. So, nabanggit ko na rin yung sinasabing may maiwan ang pasahero. Paalala ko lang po doon sa mga pasahero na ang inyo pong gamit ay hindi po responsibilidad ng driver. Responsibilidad po ninyo yan. Kung yan man ay naiwan sa tricycle at nadampot ng iba, huwag niyong pagalitan ang driver dahil hindi nila kasalanan yon. So, sana, doon sa mga pasahero din na mabilis uminit ang ulo ay ihalimbawa ko na lang na may naiwang payong, nagalit ka agad dahil ayaw isauli ng driver, no? Huwag pong ganon, sir, madam, mga kamilbin. Kapag may naiwan kayong gamit, pumunta kayo sa tanggapan ng TODA, ipagtanong ninyo kung natandaan niyo ang body number ng tricycle na sinakyan ninyo. Ito po ang body number, o ganon. May naiwan akong isang gamit, halimbawa payong. O ngayon po, ituturo namin kung sino siya, sinong driver noong sinasabi mong body number. So ngayon, kung halimbawa wala doon, so ibig sabihin, sir, madam, nadampot po ng ibang pasahero. Hindi naman po porket sa tricycle niya kayo sumakay, ay pag may naiwan kayo, ay ang driver na ang kumuha noon. Hindi po ganon, ma'am. Itatama po natin. Kasi po, kung nadampot ng driver yon, automatic po yun, ilalagay po yan sa aming
lost and found area. Doon nyo po makikita yon. So, kami po ay humingi ng tawad kung sakaling hindi natin maiwasan na may driver din. Opo, totoo po, aaminin ko, meron po talagang driver na meron ding sariling interest. Ano po, yun nga sinasabi nila, sa buong isang buwig ng niyog, mayroon talagang isang buang. So, di natin maiwasan yan, di natin, ano. So, ganun pa man, malalaman at malalaman pa rin namin. So, oras na nalaman namin, bibigyan po namin yan ng disciplinary action, if in case lang. Ano po? So, ganito po yon. Once po na, base sa investigasyon ng aming mga officer, na yung gamit ninyo ay nadampot ng iba, hindi na po namin diskresyon yon. Hindi na po namin responsibilidad yon, sir, madam. So, magpasalamat na lang po tayo kung halimbawa isa sa uli nung nakadampot. Okay, patuloy natin. Number 3. Kailangan magpasa ng mga kaukulang dokumento na hindi paso doon sa sekretary ng inyong kanya-kanyang toda kung saan kaya nabilong. Katulad ng Xerox ng professional license. Yung hindi talahib ha, hindi talahib. Professional, hindi non-prof. So, speaking of professional and non-prof, kung ano ang kaibahan. Professional, authorized po yan sa lahat ng public service, pampublikong mga sasakyan. Yun ang ibig sabihin yan. May restriction code yan. 1, 2, 3, 4, ganon. So, ang tricycle ay dito lang po tayo sa 1. So, speaking of non-professional. Non-professional po ay pwede po yan doon sa mga private vehicles. O, mga private, mga ano, ganon din po yon. Mayroon ding restriction code 1, 2, 3, 4. O, ganon din po. Ang 1 ay pang motor, tricycle. Ang 2, pang 4 wheels. Merong 4, 5, 6, and so on and so forth. Okay. Next na ipapasa ay Xerox ng ORCR. ORCR ng inyong motor. Pangatlo, Xerox ng inyong prangkisa, katulad nung pinakita ko sa inyo nung video ko sa part 1. Sumunod, Xerox ng mayor's permit. Tulad din po doon sa pinakita ko sa part 1. Sumunod na ipapasa ay yung deed of sale. Kung nabili mo itong unit na to, mga ganun lang, papatunay na ikaw na yung, pero hindi naman masyadong ano yon. Ito lang po yung 1, 2, 3, 4 ang importante sa lahat. Okay. Tapos na tayo doon sa pangatlong internal roles, internal na dapat gawin. Pang-apat, kailangan sa driver ay magsuot ng, yung hindi ibig sabihin porket driver ka lang porket driver tricycle ka lang magsuot ka lang ng nakasando ka, naka-shirt ka ng pang basketball, pang tulog, hindi po ganon. Ang toda po ay mayroong sinusunod na patakaran. Katulad nito, ito uniform ko. Tapos, pwede ka namang naka-short, pero wag yung jersey. Kailangan sa short mo ay yung may bulsa, yung hindi tipong ano. At saka, bawal po ang nakatsinilas. Kung hanggat maaari, kung may sapatos ka, magsapatos ka.
And then, yun na nga, may mga offenses yun. Sa kanya-kanyang toda, hindi ko na babanggitin yung sa amin kasi iba-iba sa bawat toda. Kasi katulad sa amin, first offense, may mga ganon, memo warning, mga ganon. Ano po? Dito tayo sa panglima. Mahigpit ta ipinagbabawal ang pagbibiyahe ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot tulad ng shabu at kung ano-ano pang mga nakaka-addict na chemicals. Paninigarilyo, marijuana at kung ano-ano pa, lahat na mga yan ay bawal. Ano po? Ganun din po, may mga first offense, second offense, hanggang sa mauwi na tatanggalin ka. Ganun yon. Pang-anim, dapat pumila ng maayos sa pilahan ayon sa pagkakasunod-sunod o hindi kaya maglilista kayo doon sa blackboard. Ano ho? Nung hindi ka nakakahambalang dyan sa daanan kung saan ka man nakapila. O ganun din po yon. Kung may mga paglabag, first offense, second offense, ganun din po yon. Bahala na po ang bawat pamunuan ng toda kung anong ipapataw nila doon. Okay. Pang-pito, dapat magbayad ng butaw. Importante po yon. Alam mo kung bakit? Ang butaw po, yan na po ang pinagkukuhanan ng toda ng halimbawa, mag-renew ka ng Security and Exchange Commission. Mag-update pala. Mag-update kasi ang Security and Exchange Commission ay 50 years ang membership niyan. I-update mo lang yan. So, o di kaya panggastos doon sa tubig, kuryente ng terminal. At saka marami pang mga toda matters na kailangan paggagastusan. So, butaw. Yan ang buhay ng asosasyon ng toda. So, ganun din, kapag hindi ka nakapagbayad, first offense, second offense, ipapatupad po yun. Pangwalo, kailangan magbigay ng kung hindi ka nagbibiyahe sa loob ng isang taon, ang tawag sa'yo ay inactive, nakatambay lang yung tricycle mo dyan, so mag-yearly butaw ka para hindi ka alisin bilang kasapi ng samahan. Nakuha nyo? Pangsiyam, ang iyong tricycle kailangan may windshield. Trapal kung bumiyahe, lalo na kung tag-ulan. So, ganun din. May mga offenses din yan. Pang-sampu, bawal po ang overloading. Base po sa aking kaalaman, sa bawat bayan na may mga toda, meron po silang sinusunod na kung ilan lang ang pasaherong isasakay. Halimbawa, may 5, 4, 3, mga ganun. Kung ano ang binigay sa inyo ng LGU, yun lang sundin ninyo. Pang-sampu, yun na nga, sa nabanggit ko kanina, bawal ang manigarilyo sa mga pampublikong lugar. Hindi lang naman sa todang patakaran yan. Nagmula pa yan sa presidential decree, municipal ordinance, nandyan lang, kumpleto yan eh. Ano pala, executive order, hanggang sa nakarating sa toda, ganun pa rin po sa mga publikong lugar. So, ang iba nga, ibang toda, meron silang mga smoking area. Sa terminal, merong kung hindi ako nagkakamali,
20 meters away from terminal, ginagawaan nila ng smoking area. Panglabing dalawa, ito, importante din ito, iwas disgrasya. Huwag masyadong magpatakbo ng sobrang bilis. Halos makipagkarirahan na sa kapwa driver. So, ito para sa mga driver, mga katoda, na ilagay ninyo sa inyong isipan ang safety ng inyong mga pasahero, pati na rin sa'yo, sa sarili mo, para sa pamilya mo. Yung katamtaman lang takbo na tipong naghahabol ka ng hindi natin maiwasan na lahat tayo ay may kanya-kanyang kautangan, mga hulugan sa araw-araw. Wag lang yung halos lumilipad ka na talaga sa pagpatakbo, na halos lahat ay o-overtikan mo na. Medyo ano na lang po. Sumunod, yun nga, bawal umovertake sa mga alanganing lugar. So ito, simula pa naman sa pagkuha ng lisensya, meron na to na bawal talaga ang mga blind curve, bawal umovertake. 'Di ba? Bago ka kumuha ng lisensya, may mga seminar pa, may exam, may kung ano-ano pa sinasabi sa iyo. Nandoon yung mga highway, kung saan ka lang pwedeng umovertake, yun ang sundin natin. Sumunod po, yun nga, sa sinasabi ko doon sa part 1, na tayo nga mismo, mga toda driver, meron tayong bawal kuhanan ng pasahero, bawal tayo pumick up ng pasahero kasi may mga kanya-kanyang naka-assign sa bawat lugar. 'Di ba? Kahit nga magkakasama lang kayo sa isang toda, siyempre may mga kanya-kanyang pilahan. Natural. Nakapila ka dyan sa area na yan. Tapos susulutin mo, 'di ba? Napaka ano naman sa nakapila dyan, nakakahiya. Maliban na lang kung makapal talaga ang mukha mo. May nakapila dyan tapos dadampot ka ng pasahero. So, katulad nung nabanggit ko, doon sa mga private na sasakyan, kami nga mismong taga-toda, may patakaran na sinusunod, bawal pumick up sa mga designated area na nararapat. Kayo pa kaya na wala kayong prangkisa, mayor's permit, kolorom kayo? Di ba mga guys? Sa susunod, bawal bumiyahe ang walang headlight. Importante yon. O di kaya may extra light ka pwede. Kasi po, halimbawa, umpisa ka ng madaling araw, kung wala ka naman talagang ilaw, mamaya masagi ka pa ng kasalubong mo. So, kasalanan mo pa na idamay mo siya, yung nasagi mo. So, kung wala kang headlight, o di kaya wala kang extra light, palipasin mo na lang ang oras hanggang sa pumutok yung araw. O, saka ka pa bumiyahe. Ganon din yon. Sa iyong tricycle, kailangan may passenger's light. Passenger's light, importante yon. Huhulihin kayo sa mga subdivision kapag wala kayong ganon kasi hindi nila nakikita kung sino yung pasahero mo. Hold upper ba yan o ano? Sumunod, katulad nito, bawal pumick up kapag hindi ka first line. So, natural. Pila-pila, di ba? Pila-pila. Alangan namang nandun ka sa pangatlo ka pa, tapos ikaw na yung kukuha ng pasahero. Sobrang garapal ka na nun. Buhaya ka na nun. Tawagin ka ng buhaya. Maliban na lang kung siguro, kung mag-aarkila na ikaw talaga ang hinahanap. Wala po tayong magagawa dyan.
Itong si pasahero na nag-aarkila sa'yo, ikaw ang hinahanap, wala tayong magagawa doon. Diba? Maliwanag. So, sa susunod, bawal ang dumalo sa pagpupulong katulad ng officers meeting, General Assembly meeting, nang nakainom ka or nakadroga ka or kung ano-ano pa mang bisyo meron ka. Kailangan pumunta ka sa pagpupulong ng ayos ang pag-iisip mo, ayos ang nasa loobin mo, para doon sa pagpupulong maimungkahi mo ang saloobin mo kung anong nararapat para sa ikagaganda at ikabubuti ng samahan. Tama. Kasi kung nandoon, nagpunta ka doon, humihiram ka lang ng tapang sa alak, mayroong iba dyan na meron siyang gustong iparating sa pamunuan. Hindi niya masabi ng personal, nang hihiram lang ng tapang sa alak. Ay, mali po yon. Hindi po tama yung ganon. So, iwasan natin yung ganon. Sumunod, bawal po ang hindi umaten sa meeting. Officers meeting man yan o General Assembly. Obligado ka talagang umaten once na ikaw ay isang member. Kasi, diyan mo malalaman kung ano na ang mga update ng ating samahan. Papaano mo malalaman kung mayroon na palang bagong patakaran dyan? So, maliwanag. So, dito, sa ibang toda, hindi ko alam, pero sa amin, tatlong sunod-sunod na meeting na hindi ka makaka-attend, kung ikaw ay member, iba yung roles doon sa officer, iba rin yung sa member. Kung ikaw ay member, kung tatlong meeting ka na hindi naka-attend, mayroon kang kaukulang parusa na depende na po ang mga toda. Doon naman sa officer, isang meeting lang ay napalya ka na, mayroon ng kaukulang parusa doon. So, sumunod, respeto sa bawat isa ang kailangan, lalo't higit sa mga officer. Vice versa po yan, respetuhan, officer member. Hindi yung porket officer ka na, ay ahead ka na sa kanila. Hindi po ganon. Ang officer po, para po sa inyong kaalaman, ay sila po yung gumagawa kung ano man ang kagustuhan ng mga membro. Para maintindihan ninyo, hindi porket officer ka ay titingalain ka na. Hindi po tama yan. Makikinig ka po sa iyong mga member, officer. Pakinggan mo yung mga hinaing ng mga member para pag-uusapan ninyo mga officer, magmi-meeting kayo na ano ba ang solusyon natin dito. Ito po ang problema ng ating toda. Ganun po. Hindi po kayo ibig sabihin na porket officer ka ay titingalain ka na. Hindi po. Respetuhan na lang po tayo, officer and member. Sunod po, kung magpapaservice or arkila, yun nga, nabanggit ko kanina, ganun po. Depende po sa inyong usapan. Ang pamasahe po doon, hindi na po siya control ng ating taripa. Mga kamilben, ipaliwanag ko po sa inyo, ang arkila po ay hindi control ng taripa. Yan po ay depende na po sa pag-uusap ninyo, pasahero at saka driver. Maliwanag po. Okay, ang sumunod po, kailangan ay ipaskil ang financial statement monthly. Yan po. Para malaman din ng mga membro kung meron pa bang pondo ang toda o wala na. Gusto ko lang po ipaalam sa lahat na ang toda po ay isang non-stock organization po.
Kaya kagaya po siya ng Homeowners Association, non-stock po yan. So, sunod, hanggat maari po, kailangan po ang TODA ay may bank account para maiwasan yung nagagamit ng officer yung pera, yung may hawak ng pera. So, dapat talaga may bank account para safety na merong mga pirma ng mga ilang officer, 3, 2, 3, 5, mga ganon po, na hindi makukuha ni ganito kung walang pirma ng iba pa. Dapat ganon para transparent. Ano po? Sumunod po, kailangan naman talagang mayroong General Assembly. Kasi nga, para mai-update sa mga membro kung ano na ang ganap sa ating samahan. May regular meeting ang officer. Dito po sa amin, ang General Assembly ay quarterly. At ang officer naman ay monthly. So, pwedeng biglaan, emergency meeting, yun po, mga ganon. Ang sumunod po ay ang bawal ang makipag-away sa kapwa driver. May kaupo lang parusa po yan. Sunod, ang lahat ng reklamo na nanggagaling sa pasahero ay kailangan magreklamo ng personal. Mga sir, mga madam, kung kayo po ay may reklamo, pumunta po kayo sa tanggapan ng TODA para magreklamo ng personal. At pag-uusapan doon, kaharap yung nireklamo ninyo upang timbang-timbangin natin kung ito ba ay tama o mali. Ano po? Bago ilabas ang desisyon. Sunod. Kapag may nagbibinta ng linya, although bawal nga po ito sa munisipyo, sinasabi bawal ibenta ang prangkisa. So, sa amin na lang po ito, internal bylaws po. Sumunod po, bawal po ang maningil ng sobra-sobra. Dapat naaayon doon sa taripa. Pero speaking of paniningil, yun nga, nabanggit ko kanina na arkila ay hindi po kontrol ng taripa. Kasi ang arkila po ay maaring pumunta ka sa lugar na hindi nyo na jurisdiction. So, kargo mo na yon sa sarili mo kung nahuli ka doon ng out of line. Kaya, huwag nyo po sisihin ng driver kung magkano napagkasunduan ninyo sa pamasahe. Kasi nga po, mayroon po siya doong obligasyon if in case na mahuli siya doon, mahuli siyang out of line kasi hindi naman talaga namin sakop yung area na yon. Tapos doon kayo nagpahatid. Ano po, ang tawag po doon ay arkilahan. Kontratahan, kumbaga. Okay. Susunod, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang klasing sugal. Pag-iinom ng alak sa terminal. O, normal po yan. Kahit sa ang TODA, mayroong ganyan. Bawal naman talaga. Okay. Susunod. Sa amin, bawal maglista sa pilahan kapag wala yung tricycle mo doon. Halimbawa, nasa bahay ka, nandun din yung tricycle mo, pumunta ka ngayon ng terminal, naglista ka, pipila. Pipila mo sarili mo, hindi yung tricycle. So, dalhin mo yung tricycle doon para pumila. Para bago ka maglista. Okay, ang sumunod. Mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ang pagdadala ng mga bagay na nakamamatay. Kahit sa ang TODA naman siguro to, mayroon ito. At saka
Bawal din to pag nakita ng mga pulis na mga deadly weapon, may dala-dala ka dyan, kutsilyo, baril, at kung ano-ano pa. Bawal po yon ha, mga kasama kong katoda. Bawal po yon. Sa amin po, sa internal bylaws namin, kung ikaw ay nasiraan ng tricycle, naplatan, na kung ano man dyan, ang kadalasan talaga, naplatan, natanggalan ng kadena. Kung nandyan ka sa pilahan, inabot ng ano, ilalagay ka sa reserve. So, ibig sabihin, reserve, kapag naayos ka na, ikaw na yung unang tatakbo. Ganun po yon. Susunod, kapag may membrong na gano'n na, sumakabilang mundo na, mayroon siyang makukuha sa toda. Hindi ko nababanggitin kung magkano kasi depende po yan sa bawat toda. Okay. Susunod, ang mga officer ay magmo-monitor. Yan ang mga trabaho ng officer, dapat gampanan. Mo-monitor kung ano ang kakulangan, ano ang kailangan, ano dapat ang gawin. Hindi yung paisi-isi ka lang. Basta ka na lang tawagin kang officer. Ha? Okay. Nasusunod, bawal po punitin o baklasin ang mga dokumentong galing sa pamunuan na nakadikit dyan sa terminal. Malaking paglabag po yon. May parusa po yan. Kasi yan, hindi lang basta-basta dinidikit yan dyan. May mga pirma po yan ng mga officer. Papatunay na yan na yung bagong update ngayon. So, bawal po yan punitin. Yung iba kasi ginagawang alam mo na, sa toda. Kaya nga tinatawag na asosasyon eh. May mga ugaling aso din minsan. Puwera sa tinatamaan ha. Kaya asosasyon kasi aso. May nagsabi sa akin ng ganun eh. Huwag kayong magagalit kasi ito ay talagang totoo. At ito pa, sumunod. Bawal tanggihan. Kung ikaw ay first line, bawal tanggihan o mamili ka ng pasahero mo. Kung ano yung natapat sa'yo, ayun yun sa'yo. Hindi porket kalaban mo yung dumating, tatanggihan mo, no? Bawal yon. Mapilitan ka talagang ihatid. Bahala ka na doon. Yun nga sinasabi nila. Naku, sakay niya yung kalaban niya, baka ihulog sa tulay. Wag naman. Baka mayari ka. Ha? Ihatid mo sa tamang patutunguhan yon ng ligtas. Kahit kalaban mo pa yon, wala kang magagawa dahil public service ka. Laging tandaan, ikaw ay public service. So, mapilitan kang gawin yun. Sumunod, itong sunod na to may paliwanag ako dito sa mga driver bago lumabas dito sa amin, kailangan daw may nakahanda ng panukli. Papaano naman mga katoda, mga kamilbin, katulad ngayon pandemic, tapos alternate ang biyahe ka ngayon, bukas wala. Anong ihahanda mong panukli na yung kinita mo ngayon, gagastusin mo naman ngayon at bukas. Kasi wala kang income bukas. Alternate nga. So, sana naman doon sa mga pasahero, ako ay nananawagan sa inyo na kahit pa paano naman, tricycle lang po yan, sinasakyan ninyo. Maghanda naman kayo ng pamasahin ninyo na mas gustong-gusto pa nga yung driver ng puro barya Kasi, hindi naman sa naranasan kasi namin dito, magkano lang naman ang pamasahe. Tapos babayaran ka ng buong 1,500. Napaka naman po. So,
initiative na po natin yan, mga pasahero. Ano po, peace be with you po. Sunod, ito sa amin, sa internal rules namin, kapag nahuli ka na talahib ang lisensya mo, o di kaya non-prop, automatic ang tatanggalin namin sa aming grupo. Ganun lang po yun. Yun nga po. Kanya-kanyang diskarte bawat toda. Sa amin naman, kapag may bagong nagpamimber, lahat ng officer pipirma. So, hanggat maaari nga, iro-road test pa siya. Anuhin pa kung anong background niya para hindi naman tayo mapapahiya sa pasahero bago siya aprubahan, igagawa ng ID. Ano po? Sa ngayon po, yan na muna, pero marami pa po eh. Marami pa. Antabayanan natin ang susunod na update. At ito po ang inyong Melvin TV. Please subscribe, like, and share. Then do not forget to click the notification bell. Paki-share na lang po para ma-update din po ang iba sa mga hindi po nakakaalam. Kasi marami po dito ang iba talaga, lalo na yung iba ay masyado pong mababa ang tingin nila sa mga tricycle driver. Ng buong akala nila ay tricycle driver ka lang. Sana naman po unawain natin, bahagi rin po kami ng lipunan. Isa rin po kami sa nagbuo ng ating bayan. Transportasyon po. Malaki rin po ang papel na aming ginagampanan bilang public service. Mga Kamilbin dyan, sir, madam. Wag nyo pong isa walang bahala ang pagiging tricycle driver namin po. Marangal po ito na trabaho. So, hanggang sa muli po, antabayanan ang susunod na update regarding sa TODA. Meron pa po akong mga video na yung mga happenings ng TODA na mga nangyayari araw-araw. Antabayanan din po ninyo yan. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Do not forget to like and share, subscribe, and click the notification bell, Melvin TV. Hanapin sa YouTube ang Melvin TV. I-subscribe po ninyo. Maraming salamat po. Have a nice day.